Welcome again sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Mayroon tayong dagdag na guest dito. Salamat bro sa pagdalaw sa aming munting channel. Magpakilala muna kayo. Hindi na siguro kailangan, marami naman sigurong nakakilala nitong inyong abang lingkod. Ang maganda nating talakayin ay itong pinakapaboritong pangtuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Alam ko yata, attorney, ang pinakapaboritong pampanira ng ating mga kapatid ng mga protestante ay tungkol sa mga larawan, imahe, rebulto at Diyos-Diyosan na kahit paulit-ulit ng sinasagot ng mga Catholic faith defenders ay hindi pa rin huminto sa kaprotesta. Dahil effective sila sa mga Katolikong walang alam defensahan ang Katolikong pananampalataya. Pero barado sila sa mga Catholic faith defenders. Kaya nga Karen, nandito tayo upang ipapaliwanag ang mga mali nilang akala sa pananampalatayang tinatag ni Kristo. Disclaimer lang po, ang pagsasadula ito ay gumamit tayo ng personalidad ng ibang kilalang tao, pero ang mga konteksto nito ay hango po sa depensa ng mga CFD na para sa kanila ay para na lang chorus sa mga awitin. Ikinagalak nila ang mga katanungan at issue na katulad nito. Kudos po sa kanila, ipapakita na lang nating mabilis sa screen. Pagkatapos sa pagkilala sa ating mga idol na CFD, ating irebat isa-isa ang mga pahayag ni Ele Soriano laban sa Katoliko. Ilalagay mo pa sa harap mo yan. Ba't kailangan mo ilagay? Bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Tama, huwag mong kalimutan na ang Katoliko ay ang naghirap nag-ipon sa Biblia at nag-translate nito at ang mga author nito sa New Testament ay mga Katoliko. Kaya huwag mong ipagmukha na ang original na Kristiyano ay siyang walang alam sa Biblia. Matuto ka ring mahiya, kayong paulit-ulit na nag-akusa nito. Bawal talaga na magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, kaya ang Katoliko ay monotheism o iisa ang Diyos, pinaka-basic na turo yan. Hindi mo ba alam yan, bro Ile? Aba, alam ko. Pero maraming mga Katoliko ay nagsimba lang at minsan ay nasa labas lang ng simbahan at walang alam sa mga doktrina ng Katoliko. Kaya sila ang aming target na linlangin. Ituloy ang video. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Sa paggawa pa lang ng larawan or idol upang sambahin maliban sa Diyos ay labag na sa una at ikalawang utos. At walang matinong Katoliko gumawa niyan dahil yan ay labag sa The Catechism of the Catholic Church, CCC 2083, CCC 2084, CCC 2120, CCC 2130. Alam kong alam mo rin ito, pero maging sa likwaot naman na sasabihin mo sa mga Katoliko. Magmukha ka na namang joker kung gagawin mo yan. Pero absoluto ba na ipinagbawal ng Diyos ang paggawa ng mga larawan? Wala ba siyang pinahihintulutang larawan na pinagawa tulad ng mga banal sa mata ng Diyos? Karen, basa! Ayon dito sa Exodus 25:18 hanggang 20, si Moses ay inutusan, gumawa ka ng 2 kerubin na yari sa ginto. Gawin mo silang yari sa pamukpok na ginto sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa. Gawin mo ang isang kerubin sa isang dulo at ang isa pang kerubin sa kabilang dulo. Gawin mo ang mga kerubin na isang piraso kasama ng luklukan ng awa sa magkabilang dulo. Ang mga kerubin ay magpapalawit ng kanilang mga pakpak pataas na tinatakpan ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak. Ang mga kerubin ay maghaharap sa isa't isa, nakatingin sa luklukan ng awa. Aba, mayroon palang talatang ganun. Nagpaggawa pala ang Diyos ng cherubim. Yan ay isa sa mga banal sa langit, pero hindi dapat yuyukuran o paglingkuran man sila. Ituloy ang basa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak,
sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopuot sa akin. Napakaliwanag niyan eh. Anong paliwanag ang kailangan dyan? Pwede pa bang magpaliwanag niya? Iisip ka pa ba niyan? O kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginein mo? Kung ikaw magpaliwanag, lalo mo lang yuyurakan ang pagkatao ng Katoliko sa pamamagitan ng mga akusasyon o pasangil. Parang wala ka ng utang loob sa gumawa ng Biblia. Ito ang straight to the point. Ang ipinagbawal ay ang mga rebulto o larawan sa Diyos-Diyosan na maging kompetensya sa pagsamba sa tunay na Diyos. Istrikto nga ang Catholic Church sa mga superstitious belief, habak, anting-anting, padugo sa bahay dahil para kang nagrespetar o mas natatakot pa sa evil spirit kaysa Diyos. Mas lalo pa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ang mahigpit na ipinagbawal. Very basic yan, bro. Sana manood ka rin ng exorcism ni Father Darwin kung gaano ka-effective ang mga banal na larawan at sakramental na kinatatakutan ng mga demonyo at sa kaniyang mga alipores. Idagdag lang natin, attorney, na may pinahihintulutan ng Diyos na rebulto sa cherubim at ang arka na binasa ni Karen. At kung ating ituloy sa Exodus 25:22, doon daw makikipagtagpo ang Diyos sa ibabaw ng luklukan ng awa mula sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon mo dapat yuyukuran o paglingkuran ang Diyos sa pamagitan ng imaheng banal na pinagawa ng Diyos na ating mababasa. Liwanagin natin na ang Diyos ay hindi ang cherubim o anumang imahe. Dahil hindi kasi makikita ang Diyos, kaya nagpagawa na lang siya ng bagay na nagrepresenta sa Kanya. Intindihin mo kasi dahil hindi siya makikita. Papahintulutan na lang ba niya na kung saan-saan humarap? Minsan humarap sa electric fan, minsan sa haligi, minsan sa dingding. Ang masaklap kung ang kaharap mo ay baliti. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Ay John 4:24. Kaya hindi kailangan ang rebulto dahil ang Diyos ay espiritu. Kayong mga Katoliko, hindi nyo alam ito. Sumasamba kasi kayo ng mga rebulto. Bawal sambahin yan eh. Pasingit na lang mga bro, dahil ang Diyos ay spirito, Brother Ile, hindi na ba nangangailangan ng material upang gamitin sa kaniyang pagsamba tulad ng upuan, musical instruments, lalo na ang mnemonic aid tulad ng larawan? Kasi kahit ano-ano na lang na imahinasyon na papasok sa ating isipan habang tayo ay nagdarasal, habang nagdasal ka kay Kristo na ipinako sa cross, ang iyong nakikita sa imagination ay ang kawatan sa kaniyang tagiliran. Nakaka-bad trip. Ang hilig mo talagang magparatang sa amin na sumasamba kami ng mga rebulto. Sino ba sa atin ang nagsamba ng rebulto dito? Sino? Kalma Parang lang, ikaw lang attorney. yata, bro, Ile. Kalma lang, attorney. Hindi ako nagtaas ng kamay. Nagkamot lang ako sa ulo. Nasabi namin, dahil lahat kaming protestante ay nakakita na nilalagyan ninyo ng bulaklak ang rebulto. Pinupunasan ninyo, hinahalikan ninyo, at lalo na linuhuran ninyo na para bang Diyos. Yon ang masaklap. Ganito kasi yon, Bro Eli, o sino mang protestante, intindihin mo ha, ako ay may isang boyfriend nasa abroad, hawak ko ang kaninag litrato, ito yon. Joke lang, at dahil miss na miss ko na siya, hinahalik-halikan ko, at ang nagpagising sa aking katawang lupa ay ang boyfriend ko na inilarawan sa litrato. Walang magawa ang litrato sa akain eh, pero ang masaklap ay mayroong nakakita, at yan ay ang kapatid ng boyfriend na parang angel na nagbalita sa aking boyfriend na hinahalik-halikan ko ang kanyang larawan. Sa palagay mo, anong reaction sa boyfriend ko? Sabihin niya na nabaliw ka na. Yon, malapit mo nang maunawaan, Bro Ele. Dahil nababaliw na ako sa kanya, lalo pang akong mamahalin at magmadaliin niyang umuwi at yakapin ako ng mahigpit tulad nito. O, ang ginagawa namin sa rebulto o larawan ay dedicated yan sa nilalarawanan. Kung hinahampas, winasak mo ang banal na larawan o rebulto. Walang kwenta yan sa rebulto kasi walang pakiramdam yan, material lang yan. Pero masakit yan sa nilalarawanan, baka Los Angeles ang mapala mo. Kaya tingnan mo ang kafiestahan sa Senyor Santo Niño at sa Black Nazarene sa Quiapo. Milyon-milyon ang
Sabihin nating nabaliw sa nilalarawanan pero patuloy silang pinagpala. Oo nga sa katagalan na ng panahon, na paulit-paulit at sa daming dumalo, wala man lang masamang nangyari. Kung sa ganun natuwa ang Diyos sa pagsamba ninyo sa kanyang larawan or rebulto. Ang kulit ang sinasamba ay hindi larawan kundi ang nilarawanan. Ang larawan ay dedicated sa Diyos. Ang larawan ay sa Kanya, ang mga tao ay gustong makahawak sa Kanya. Naalaala mo yung babae na matagal ng dinugo at kanyang paniniwala na kung mahipo lang niya kahit sa sidsid sa kaniyang suot ay gagaling siya? Alam namin, Bro Eli, na naintindihan mo yon. Pero ganun talaga ang papel mo sa buhay. Magtuturo ng aral ng demonyo. Ayaw ng demonyo ang mga sagradong larawan tulad ng cross. Alam mo yon sa daming exorcism na nangyari. Galit, ngunit takot sila kay Mama Mary sa cross at sa mga santos. Ganun ang demonyo. Gusto nyo ng testimonya? Kay torture yun ni Ma. Si Mama Mary, bahala ni mo. Makahawa yun ni Gawin ka. Bisan kinsa pader kanang tubig nga holy water, mapalit na bisan asa nga tindahan. So nga naman umabas-basan na siya. Mablisingan, manong ingon anak man siya ka sacred. Ina na siya ka sagrado ba? Ang masaklap pa, attorney, marami ding inosenteng mga dating Katoliko ang nalinlang na kung mag-asta ay para na ring si Soriano. Pakinggan natin ang katawa-tawang eksena sa debate ni Boy Letra at ng membro ng MCGI. Kudos pala kay Boy Letra, tawang-tawa ako sa video na ito. Ang rebulto namin ay kinasihan ng Diyos. Ang aral namin patungkol sa rebulto ay kinasihan ng Diyos. Batay sa Biblia, letra por letra. Kasaan mo? Sige, patutunayan ko naman na mali ang rebulto. Alright. Rebulto namin hindi yung rebulto ng kung sino-sino Baka mamaya, rebulto ni Jollibee yan bro No? Sige, common sense na lang. Baka mamaya kasi rebulto ng Jollibee yan. Kasi merong rebulto si Jollibee sa Jollibee. So wala naman kami kinalaman doon. So okay, Badanas. Pwede ka ba ngayon? Sige. Okay na. Lalo-laruin natin kasi ulit-ulit na to. I think yung mga masugid nating tagapakinig, kabisado na yung stand natin Pero sige Badanas, Go ahead. Alright. So patutunayan natin, napunta siya sa, actually tinanong natin siya kung anong gusto niyang topic. So as usual, rebulto, So patutunayan natin na ang rebulto ng mga Katoliko ay kinasihan po ito ng Diyos, yung patungkol sa aral at doktrina, patungkol sa rebulto ng simbahang Katoliko. At ating kaibigan po ay isang nagsusuri. At I think sana hilutin siya ng yung puso niya, Nagabayan ng banal na Espiritu Santo para man lang at least, pag nilay-nilayan niya itong mga talata na ating ilalatag ngayon sa gabing ito. So ito po yung aking stand. Dito po ko hugot ng stand dito sa Isaiah 19:19, 20:21. So baka hindi mo pa to alam bro, i-take note mo, Kasi bago pa lang to sa pandinig mo kasi never ko dong narinig kay Eliseo Soriano. Basa, ito. I think yung mga dati na nanonood sa akin, kabisado na to So para to sa benefit ng mga kausap nating protestant, In that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. So meron daw isang altar sa araw na yaon, in that day. Hindi niya sinabing in this day In that day. So future event to, Sa time na Isaiah nung sinulat niya, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. At monumento ng Panginoon, capital L. Ibig sabihin, true God to, So tandaan natin, sa Old Testament, hindi naman binigay ang kautusan sa Ehipto. Ibinigay lang po ang kautusan ng Diyos sa mga Israelita. Kung magtataka kayo, bakit Egypt ito? Kasi hindi pa po ito nangyari sa time ng Old Testament. Ito po yung nangyari. Kung kailan po, anong sabi dito, magkakaroon daw ng letra por letra ng altar at at ng rebulto ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Kailan po ito natupad? Nung nagkaroon na po, nagdala po sila ng rebulto doon sa Ehipto, nung mga Katoliko, Kasi ang sabi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa, At itong rebulto na to, nadala-dala ng mga Katoliko doon sa Ehipto. Ano bang purpose nito? Bakit daw magkakaroon ng altar doon at rebulto ng Panginoon? Sabi dito, it shall be for a sign and a testimony to the Lord of hosts. Ito daw ay tanda at patotoo sa Panginoon. So kaya pala maglalagay ng altar doon at rebulto sa mga taga-Ehipto. Kasi ito ay tanda at patotoo sa Panginoon. For they shall cry to the Lord, para pag sila daw ay iiyak sa Panginoon. Padadalan sila ng tulong ng tagapagligtas, kung may kinalaman pa sa kaligtasan, at tagapagtanggol.
So, shoutout sa mga na umiiyak, mahilig umiyak sa harapan ng altar at rebulto ng Panginoon, no? Talagang biblical po ang inyong ginagawa. Naka-prophecy po sa Old Testament pa, no? Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. So talaga makikilala. Hindi sinabing, hindi naman ganyan ang mukha ni Kristo. Tanungin mo, anong mukha? Hindi nyo naman pala alam. Hindi nyo pala kilala. Sabi dito, makikilala sa pamamagitan ng rebulto. Hindi sinabing makikilala na kailangan, gagamit pa tayo ng, meron ka bang picture ni Jesus Christ? Meron bang photographer doon? Anong mga katwiran yan? Pwede naman ukitin, di ba? So at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon sa pamamagitan ng altar at rebulto niya, lalo yung rebulto niya, di ba? Sabi dito, in that day, and the Egyptian shall be known by the Lord, at kikilalanin na rin sila ng Panginoon. Kaya nga padalan sila ng tagapagligtas pag umiyak sila doon sa altar at rebulto ng Panginoon. And in that day, sa araw na, in that day na na magkaroon ng altar at rebulto sa verse 19. And shall worship Him. Sila'y sasamba sa Kanya. Him, sa person, saan? Sa Lord. With sacrifice and offerings. Matinding klase ng pagsamba to. With sacrifice and offerings. And they shall make vows to the Lord. Kaya nga yung mga vows namin, yung mga sakramento namin, lagi kami nakaharap sa isang altar at rebulto ng Panginoon. Pag kami mamamanata, pag kami mangangako, pag kami isusumpa, sa kasalan, sa binyagan, di ba, sa kumpisalan. Di ba, ito letra po letra, di ba? So ito po, yung aral ng simbahang Katoliko na hindi alam ng mga protestante. Di ba? O sino mas magaling sa amin ni Soriano? Ito nang sinasabi ko. Hindi ako yung pinakamagaling sa Katoliko. Mahina lang ako kumbaga sa level. Mas marami magagaling sa akin. Pero ako yung pinakamahina sa sundalo ng Diyos. Kahit ako yung pinakamahina, ako na yung pinakamalakas sa pinakamalalakas ng kalaban. Kaya ko nang talunin ang kahit na sinong kinikilalang malakas ng kabilang kampo. Kasi nasa panig ako ng katotohanan. 'Di ba? Ito ang tunay na sundalo ng Diyos. Sabi ni Kristo, pinipili ko ang mga mahihina para talunin ang malalakas. Talo ko na si Soriano. Siya yung kinikilalang sugo ng mga to Kumbaga, feeling nila si Soriano sobrang galing talaga sa buong mundo. Feeling nila si Soriano henyo Ipalit na lang kaya si Soriano kay Kumbaga, ang kinikilalang matalino sa buong mundo ng mga tao, sino ba yun? Si Nikola Tesla. Pero dito si mga MCGI, mas matalino pa si Soriano kaysa kay Nikola Tesla. Tapos tatalunin ko lang, no? Basahin ko kay Soriano to. Itong talata ko na to. Tingin nyo, kaya na. Marami din tayong mga aral na makukuha kay Boy Letra, pero talon na lang tayo sa nakakatawang cross-examination ng MCGI. Yung mga sinaunang Kristiyano gumamit nun. Kasi dyan kayo bumabatay bro. Sa Hebrew. So aware ka ba na ang ibig sabihin ng pesel dun sa larawang inanyuan from the word pakal, ito ay ribultong Diyos-Diyosan o karumal-dumal to? Aware ka ba? Hindi mo alam? Hindi ko alam. Sinasagot ko ng hindi ko alam. Tanong, ano ang tawag namin sa rebulto namin? Banal, santo, o karumal-dumal? Rebulto, santo. Santo. Rebulto. Si Satanas ba, Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan si Satanas? Oo. Si Satanas ba tatawagin mo? Sunod na tanong. May bibig si Satanas pero nagsasalita. Yung tinutukoy dito may bibig pero hindi nagsasalita May tenga si Satanas pero nakakarinig. Pero hindi dito. Sunod na tanong. Biblia, patapad yung patron ng Korinto na binulag ng Diyos ang sanibutan ng pag-iisip ng mga tao na ito. Sige lakay, next kung si Satanas ay Diyos-Diyosan, pwede ba natin siyang tawaging santo? Hindi. Di pala. Pag sinabi bang santo, di ba pag sinabing santo sa Diyos yun? Banal? Sa Diyos yun? Yes or no? Hindi. Saan nakasulat? Na pag sinabing santo, hindi sa Diyos? Di ko alam. Di ba ang pinaka-most holy? Ang pinaka-most holy ang Diyos? Siya ang nagpapabanal ng lahat ng bagay? Ikaw to sa inyo, most holy father. Wala nang tira sama. Sunod na tanong. Ito bang picture ni Soriano? May bibig, hindi nakakakita. May mata, hindi nakakarinig. Ito ba, pag kinausap ko ba to? Oy Soriano, yung picture mo. Ito ba ay makakapagsalita ba to? Hindi nakakakita, kaya Diyos-Diyosan. Ito ba, yung mata ba nito nakakakita? Bro, ulitin ko yung tanong, yung mata ba nito nakakakita?
Cute. Bro! Adrian, nandiyan ka pa ba? Bago sa Bro, sagutin. Adrian! Kala Sagot na. ko ba hindi ka tatakbo, bro? Adrian. Hindi. Pero wala ka Hindi naman nakakakita. pakialam sa Israel eh. May pakialam ka naman sa Rebulto, di ba? Iniluluhuran mo ba nga eh. Di ba? So, yan may mata, hindi nakakakita. Sunod na tanong. Sabi mo, yung Nazareno namin, iba-iba yung muka. Tapos kulay itim pa, di ba? Ito, ba't kulay puti? Kulay pintura. Si Soriano ba, kulay pinturang puti? Bro, Hindi ako nagsabi. hindi, tinatanong kita kung si Soriano ba, kulay pinturang puti. Kasi tinatanong ko, sabi mo kasi hindi ka mukha. Kakita, Royal, niruruhul. Sige, sa pagluhod. Nawawala ka yata signal, bro. Sabi mo, pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan. Ay, ito, mahaba buhok. Binasa ko lang yun eh. Hindi, sabi mo, pag mahaba. Pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan. O mahaba buhok, Diyos-Diyosan ba to? Ang haba ng bigot. Seryoso tayo. Bro, sumagot ka. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, bro. Sabi mo, pag mahaba buhok, Diyos-Diyosan. Kasi mahaba buhok. Yun, niluluran. Ito ba, Diyos-Diyosan ba to? Sumagot ka muna dito. Diyos-Diyosan ba to? Sumagot ka. Hindi pa ako tapos. Kaya mag-git mo na eh. Mag-git mo na. Sige ko muna. Mag-git mo, mag-git. Sige. Mag-git mo. Kasi ko muna. May debate tayo. Pakinggan muna, guys. Focus muna, focus. Focus muna. Bro, sabi mo, mahaba yung buhok, kaya Diyos-Diyosan. Ito mahaba buhok. Diyos-Diyosan na ba to? Hindi naman mahaba buhok ni Soriano, di ba? Bro, sagot. Adrian, sagot ka muna, Adrian. Adrian, bro. Bakit pagdating sa reliyon, wala yung tao. Next question na. Bira. Visit ka. Sabi mo niluluhuran. Ba't niluluhuran? Dinalayan pa ng pagkain. Ito na, sorry. Ba't niluhuran niyo si Soriano? Pinaglilingkuran niyo pa? Ginawa niyo lamesa yung tao? Pambira. Ayan. Ang Diyos na kanyan. Yung anong katwiran, kahit akala ko ba ikaw yung magaling dyan. Teka bro, Wala ka naman eh. Lalo ka naman isang bate. Mute mo na ha. Mute mo na kita, Adrian. Kasi pipitsugin na. Wala naman eh, sabi mo. Pero hinasig mo ni Adrian bro. Sakit dyan ko kanina. Game na bro. Ano na? Pambira. Tinanayin ko. Hindi ako makatanong. Kaya nga sagutin mo to. Edit ng ganyan. Hindi to edit. Kaya nga tawag niyo sa Pambira. Kanina edit nyo. Ito hindi edit to. Niluhuran nyo. O ano yan? Di ba pag luhod yan, pag lilingkod yan, pwede naman niya ipatong sa lamesa yan eh. Di ba? Common sense? O ba't yung pinaglingkuran? Ibig sabihin, wait lang. Ibig sabihin kung niludan ko ba yung jowa ko, sinasamba ko na? Oo, saan ba yung ibig Ay, mong sabihin? sa-aral nyo yan eh. Sagutin mo na lang. Jowa mo ba ito si Soriano? Ang ibig mong sabihin, pag jowa lang ang dapat magluhuran. O, sunod na tanong. Jowa ba niya yan? Hindi. Sabi mo, jowa lang dapat magluluhuran eh. Nagludi na ako. Tanong ko, sagutin mo. Jowa niya ba si Soriano? Bakit niya niluhuran? Hindi. Ay, nako. O bakit niya niluhuran? Hindi naman niya para jowa yan. Hindi ko alam. Ay, di mo na alam. Next question na tayo. Next question na. Sasakit ko dito eh. Sabi mo, may paa, may kamay, hindi nakakalakad. O tanong, bakit yung si Soriano? May ulo, walang paa. Paano to makakalakad? Hindi, hindi niyo ako mag-explain kasi. Kaya nga, tanong niyo, sabi mo kasi kanina, ang Diyos-Diyosan, may paa, hindi nakakalakad, may kamay, hindi nakakagalaw. Ang tanong ko, ito ulo lang to. Bakit walang paa? Ulo lang ba si Soriano? Hindi ko alam. Paano to lalakad? Hindi naman sinasamba yan eh. Ang ibig ko sabihin yung sinasamba. Ah, yung sinasamba. Okay, eto. Hindi naman sinasamba yan eh. Yan o. Yan, sinasamba. Bakit yung sinasamba? Hindi niya naman sinabing nasamba yun si Soriano eh. Yun eh. Ito nga sinamba loko yan eh. Hindi naman ano. Kamiyembro nito. Katoliko ba ganyan, gagawang ganyan sa harapan ng TV? Sige nga. Adrian, ay sagot na Bigyan kayo ng ebidensya na membro yan.
Ang ebidensya namin, ganyan talaga ginagawa Bigyan kayo ng ebidensya namin, bro, yan. Ang ebidensya nga ito, tuwing worship nyo, nakaharap kayo sa TV, doon kayo nagwo-worship sa harapan ng TV. Eh yan, ano ba yan? Nandiyan yung mukha ni Soriano, nakangalong baba. O bakit nyo sinamba? Nasa Bible ba yan? Alam mo kapatid, kung magpakita din ako ng picture na niluluran din ng Hindi, mga pare. sagutin mo muna to bro. Sagutin mo muna. Bakit nyo sinamba? Hindi. Sagutin mo na. Pag may pakita ba akong image na niluluran din ng pare? Bro, ito muna, sagutin mo. Pag may pakita ba akong na image na niluluran ng pare? Bro, sagutin mo. Pag may mo, makita. Sabi ko, sagutin mo muna yung tanong. Moderator's time. Sagutin mo yan bro, mamaya ka na magpakita. Sasagutin Mamaya ka na magtanong bro, kasi ang ginagawa mo, nagtatanong ka sa kalaban mo, ang oras mo, sumagot. Bro, asan ka na bro? Na, para mataas na. Salitan niyo ako. Kung may pakita ba ako na hindi ka nga magpapakita ngayon bro. Awa sa Roma na Bro, magsasagot ka pa na. Sumagot sa tanong. Ako mo isa yan eh. Kayo madami eh. Ako lang mag-isa kalaban mo. Kung may pakita ko, talo na. Mamaya, paipakita mo. Kung may pakita ko, talo. Ito mo naintindihin mo bro. Sumagot ka. Dalawa pa kayo nagsalita dyan eh. Akala ko ba isa lang? Moderator. May moderator nga bro. Talaga magsasalita. Akala ko ba akala ko sa isa lang magsalita? Sabi mo, nakikirami hinahalikan yung sinasamba. moderator. Bayad yata natin eh. Binayaran natin eh. Gago. Bakit nyo sinamba yung mic? Ebidensya yan ha? May moderator ba na mas matami sinasabi kasi ikaw? Hindi, magsagot ka. Bakit nyo sinasamba yung mic? Hinahalikan nyo. Hinahalikan ng miyembro. Hindi pa ito miyembro. Founder nyo to ha? Bro, wag ka muna tumawa. Ibig sabihin? Bro, ayan. Inawat ko ha. O yan. Ibig sabihin pag inalikan mo rin yung anak mo sa ano, ibig sabihin sinasabi mo din? Yung jowa ko, hahalikan ko. Ang tanong, jowa niya ba yung mic? Hinalikan mo sa ano, ibig sabihin sinasaba mo. Makinig ka muna. Cuts off the photo. Makinig ka muna. Yung jowa ko, pwede kong halikan. Ang tanong, jowa ba ni Soriano yung mic? Oh, ayan, nakapikit pa nga. May feelings pa yung paghalik. Oh, eto pa oh. Ang dami pa dito. Aware ka ba na nag-procession kayo ng rebulto ng Kalabaw? Aware ka ba dito? Hindi, bawal nga sa amin rebulto eh. Aso hindi mo alam to bro? Ngayon alam mo na. Hindi. O ebidensya. MCGI. MCGI, Fiesta ng Diyos. Kung may ebidensya na ako. O yan na, kayo yan ha. O rebulto ng Kalabaw. Alam mo to? Wala naman Diyos. Katoliko lang naman ang meron eh. Hindi ano? Hindi. Yan Katoliko. Fiesta ng Diyos oh. MCGI. Diyos nyo pala to. Fiesta ng Diyos. Kalabaw, may sungay. Si Baptist. Hindi naman niluran. Hindi naman niluran yan eh. Niluhuran. Ito naman, prosesyon. Prosesyon to, di ba? Hindi niluran. Kayo lumulog sa mga magkakaiba eh. At sabi ng Biblia dito. At sabi ng Biblia dito. Kaya sinabi ni Soriano na pwede yung prosesyon. May turo kasi Soriano na. Makinig ka muna. Yung mga bagay. Sabi dito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kayo bro, huwag kang gagawa para sa inyong narawang ina yun. Kayo gumawa kayo. Wave na bro. Mute ka na bro. Ako na, ribatal na ako. Mute ka na. Wala talaga kayong maggawa kung kayo ay lumalaban sa katotohanan. Ang mas maiging gawin ay kumampi sa katotohanan. Salamat sa panonood sa Faithful Believer. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.